The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff Eliscopides, mabuhay ka. Good morning. Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Of course, ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Yan. Okay, sige. So Brad Jeff, ito ang liham na gusto naming pakinggan mo muna at bigyan mo ito Sure. ng guidance kasi palagay ko marami ang makaka-connect dito, no? Sa sentimiento at kwentong buhay ni Tatay Romel. Baby girl, please. Eto na po, ang liham galing po kay Tatay Romel na ipinadala po dito sa ating Facebook page ng True FM. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po si Romel, 4 na dekada nang nagtatrabaho sa Agriculture Office ng munisipyo dito sa isang lalawigan sa Central Luzon. Hindi po ako nagproseso noon sa optional retirement age na 60 years old dahil gusto kong sagarin hanggang mandatory retirement age ng gobyerno na 65 years old. Ngayon, ako ay 64 na. At sa susunod na taon, ayaw ko man, kailangan ko nang mag-file ng aking retirement. Takot akong magretiro, pero sa aking edad na senior, napapagod na ako sa pagtatrabaho araw-araw. Maiksi na ang pasensya at sakiti na ang tuhod at likod. Sa totoo lang, gusto ko na ring magretiro at makapagpahinga sa paghahanap buhay. Pero pastor, bakit natatakot ako? Pagsapit ko ng 65 years old, kung wala nang trabaho, wala na akong naiisip na gagawin pa. Hindi naman nakakayaman ang pagiging tapat na government employee sa munisipyo, kaya hindi rin kalakihan ang aking naipon. Hindi naman ako mayaman katulad ng iba para pumasyal-pasyal at ikutin ang Pilipinas o mga bansa sa buong mundo. Ang magiging pensyon ko sasapat lang sa pangangailangan ko at ng aking asawa. Ang misis ko naman ay 59 years old. Nagtatrabaho rin sa kakarampot na sweldo sa aming munisipyo. Sa treasurer's office naman po siya. Ayokong umasa sa kahit sino sa aming 3 anak. Pero ano pa nga ba't alam kong darating din ang araw, nahihingi ako sa kanila. Dahil alam kong tataas ang presyo ng mga gamot at bilihin pero ang ipon ko hindi na madadagdagan pa. At ang pensyon ko ay liliit ang kakayahang makabili. Mas lalo akong natatakot magretiro tuwing nakakakwentuhan ko ang aking mga retirado ng kaibigan. Sinasabi kasi nila, wala silang ginagawa at naiinip sa bahay. Paano na lang kung di na ako papasok? Anong gagawin ko sa buhay, pastor? Anong paglalaanan ko ng panahon tuwing mag-isa na lamang akong maiiwan sa bahay? Pagpapasok sa trabaho si misis at si bunso naman ay kasama namin sa bahay. Natatanong ko ang sarili ko, nagampanan ko na ba ang obligasyon ko bilang ama sa aking mga anak? Sa aking pagreretiro, ano pa ang purpose ko? Naiintindihan ko ang mahalagang papel ng tao ay ang paglingkuran ng Diyos. Pero kasabay ng paggawa nito, anong dapat kong gawin upang malaman ko ano pa ang saysay ko sa mundo pagkatapos ng karera ko bilang isang government employee? Paano mawawaksi ang takot kong ito? Anong say mo, Brad? Alam mo, talagang... Wow. Tama si Brad Ted. Maraming makaka-relate. Yes. Oo, lalo pa at bakit laging malungkot ang basa, no? Eh, ninanamnam ko, baby. Oo. Siyempre talagang kunwari Bakit sumapi sa akin si tatay. Ganon. Ba't Oo. laging, di ba? Parang... Siyempre, Diba? hindi pa Oo. nasasagot ni Brad eh. Oo. Yung kanyang parang agam-agam sa parang buhay. Isa ang tono ng sulat sa pag-ibig. Oo. Parang laging malungkot, ano ha? Eh, malungkot eh. Oo, malungkot. Nalungkot nga ako after ko basahin. Oo. Naramdaman ko yung yung letter sender eh. Smile naman kayo dyan, ha? Oo. Okay, sige. Pero So, ito sa mga seniors na nakatutok sa atin ngayon, siguro for Oo. some, kapag nakaipon na, baka mas madali para sa kanila ang magretiro na. Pero ito, 2 bagay. Ayaw pa magretiro kasi una, yung pera na aspect. Pangalawa naman, yung isang problema niya, yung kagaya ng mga kapwa niya senior na, ang sinasabi sa kanya, wala nang ginagawa eh after magretiro. Ano pang gagawin ko? basically, yung purpose niya. basically ito. Oo. Opo. Purpose. Yan. Okay. Sige. So, Brad Jeff, go ahead.
Alam mo, siya dapat to, anong say mo Brad Ted eh. Siya yung makaka-relate dito. But anyway, Tatay Romel, napaka-honest naman ang sulat nyo. No? Maraming salamat po sa pagtitiwala. Ako lang po, no, parang dahil may tatay din ako, may mga tao rin po ako na pastor na rin through the years na mga seniors. Ang pagre-retiro po, tingin ko, natural naman pong bahagi ng ating buhay yan. Ano? I remember, Ted, may nabasa akong libro many years ago. Nag-research ako sa isang preaching. Ang title ng libro is the Top 5 Regrets of the Dying. So isa siyang nurse, I think sa Australia siya nurse, nasa palliative care siya. Inaalagaan niya yung mga mamamatay na, mga ilang buwan na lang ang buhay. Ang ginawa niya, in-interview niya, and then kinolate niya, inipon niya po, at ginawa nga niyang libro. Ang title po ng libro, nasa Amazon pa yan, The Top 5 Regrets of the Dying. Magugulat po kayo, sa pangalawa po, yung top second regret ng mamamatay, ay sabi rito, I wish I didn't work so hard. So parang ang isa raw regret nung pangalawa sa top regrets ay nagugol masyado ang buhay sa pagtatrabaho, napabayaan yung mga mahal sa buhay. Again po, konteksto po sa abroad po ito. Pero Tatay Romel, mayroon lang kung konting payo sa'yo, sana mabigyan linaw. Baka makagulo pa to, hindi ko alam. Pero ito lang po yung naipong kong pwede ko advice sa inyo. Number 1 po, tanggapin na may bagong season na yung buhay nyo. Ang bawat yugto po kasi ng buhay natin, di ba? Pagkapanganak pa lang natin, may mga season yan, nag-aaral, nagtrabaho, bagong kasal and all. Pero tandaan nyo po, Tatay Romel, ang pagre-retiro ay hindi pagtatapos. Ulitin ko po, ang pagre-retiro sa trabaho, hindi ibig sabihin ay pagtatapos na ng buhay. Kundi simula naman to ng bagong pahina, bagong yugto, bagong section po na iyong buhay na dapat niyong tuklasin. Okay? Yung mga bagay na maaring hindi mo nagawa before at ayaw mo naman pag mamamatay ka, sana nagawa ko to. Kaya nga may verse sa Bible, for everything there's a reason. So pangalawa po, pag-isipan ng inyong next mission sa buhay. Kung wala kang gagawin pagkatapos ng retirement, at naikwento ng mga kasama mo, madaling maboard, mawalan ng direksyon. Pero ang tanong, ano po ba yung pwede nyong gawin? Pwede po tayo mag-volunteer kung meron po sa komunidad natin na mga opportunity mag-volunteer sa simbahan, sa komunidad and all. Pwede yung hobbies nyo o skills nyo na hindi nyo natuunan ng pansin. Baka pwede nyong gawin ngayon kasi yung pong mga hobbies and skills, yan po nagsisimula na pwede maging negosyo. Si Colonel Sanders po, yung founder ng KFC, ay retired po yun na general, o colonel rather. Yung pera niyang nakuha sa kanyang pag-retire, ginawa niya yung hobby niya, na mahilig siya magluto. And the rest is history. Kaapu-apuhan niya ngayon ay ang yayaman because of the hobby na sinimulan niya at naging negosyo nga po. Siguro pa pangatlo yung mentoring. Kasi pagka may edad ka, marami ka na experience, marami ka ng kaalaman, maaari ka maipayo sa mga susunod na generasyon at maaaring maging source po kayo ng wisdom. Pagandaan nyo na rin po yung financial aspect na mabanggit ni Chacha kanina, baka may financial aspect po. No? So, yung pagtitipid sa budgeting, kailangan po yan. Minsan, yung lifestyle natin nung may trabaho tayo, baka kailangang magbaba ng konting lifestyle, kakain sa labas madalas and all, baka bawas-bawasan, para po magkasya kung ano mang po retirement money makukuha nyo. Okay? Kasi po, mahalaga din po na hindi tayo magutom. And then of course, patuloy nyo alagaan yung kalusugan nyo. Kasi 65 kayo, no? Marami pa po kayong, I believe, magagawa kaya yung enerhiya nyo malakas pa. Okay? Ang isa pa pong maipapayo ko sa inyo, baka you wanna spend time po sa inyong mga apo. Sabi nyo kasi bunso yung kasama nyo, baka yung mga anak nyo, hindi nyo na-mention dito, baka this is the time pwede nyo dalawin kung nasa ibang lugar yung apo nyo, and really get to know yung mga apo, anak nyo na hindi nyo natuunan maaari ng pansin dahil nga busy kayo sa trabaho nyo. So ako naman po naniniwala, hindi naman po kayo siguro magugutom kung hindi ko, again, yung anak nyo, hindi ko alam kung ilan, pero I'm sure sa retirement nyo, baka sa suporta ng mga anak nyo, baka po matulungan na kayo magawa yung mga bagay na gusto nyo. Labanan nyo po yung takot, kasi po yung fear, wala pong madadala, walang pagsisidlan sa atin yan eh. Yung takot po, it paralyzes us. Fear paralyzes people. Pag nanguna na po yung takot, paano pag nag-retire ako? Paano pag maaaring hindi naman po mangyari yung mga takot nyo? Maaaring yung nangyari sa iba, hindi naman po mangyari sa inyo. At wala po tayo ma-accomplish kung tayo matatakot. So again po, mga practical steps lang po yan. Gumawa ng daily routine.
pag wala ka ng trabaho, ibahin natin yung daily routine. Mag-spend po tayo ng quality time sa inyong asawa at mga anak. Kasi po, pag bumalik kayo sa trabaho, kung pipiliin nyo man na bumalik sa trabaho, kung may oportunidad pa, kailangan si Mrs. at yung anak nyo pabor dyan. Kailangan one po ang pagdidesisyon. So, gumawa kayo ng mga simpleng goals nyo at unti-unti nyong ma-accomplish. Again, before I end po, tandaan nyo po ito, bigay ko na yung Bible verse, ang inyong purpose ay hindi nasusukat sa posisyon mo sa trabaho, kundi sa relasyon nyo po sa Diyos. Ang inyong identity po nakaalalay hindi sa na-accomplish nyo para sa bayan dahil sa naglilingkod kayo sa gobyerno, kundi ang relasyon nyo sa Diyos. Doon nakaakibat ang inyong identity. Gawin mong inspirasyon ang bagong season nyo sa buhay upang maging blessing pa po tayong lalo sa iba. Ito po ang Bible verse ko sa inyo, Kawikaan 19:21. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Yan po payo ko sa inyo. Isik niyo po si God. Mag-consult po kayo sa mga godly people sa paligid nyo, pare, kung ano man po, or pastor, kung kayo pa'y malapit. At alam kong bibigyan kayo ng Diyos ng clarity of decision. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat kay Tatay Romel na sumulat sa amin, binahagi ang kanyang dilema o kanyang hirap ng pagdidesisyon. Lord, kung alam ko pong binibigyan mo na siya ng idea dahil sa tagal niya nagtatrabaho, may mga bagay siyang maaaring hindi nagawa. At Lord, tulungan mo siya na magkaroon ng clarity of mind sa pagdidesisyon at bigyan niyo po siya ng lakas at mahaba pang buhay para ma-spend pa niya sa kanyang anak na kasama sa bahay, sa kanyang asawa at sa kanyang mga apo. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan kay Tatay Romel. Dinadalangin namin siya sa iyo. In Jesus' name. Amen. Amen. And we Amen. pray para po kay Brad Jeff. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad and bless his mission. Alagaan niyo po higit sa lahat ng kanyang kalusugan, maging ang kanya po mga kasamahan sa kanila pong ginagawang pagmimisyon. Always bless them and protect them. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad, and God bless you more. Abangan namin ang susunod na edisyon ng Anong Say Mo, Brad. Meantime, Brad Jeff, we'll see you again tomorrow para sa The Daily Brad. Yes, Brad Ted, mamaya may lunch lang ako sa aking pinakapaboritong biyanan sa planeta, Mami Angie Razon. Ayan. So may gathering yung mga pamilya ng biyanan ko ngayon dahil holiday. So makita-kita tayo mamaya. Tito Jean, Tito Rene, yan. So, at Mami Angie, kanyang mga kapatid yan. All right, so have a good time, Brad Jeff. We'll see you again tomorrow. Thank you. God bless, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.